Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 951 hanggang Kabanata 960. Kabanata 951. Hindi malalaman ng mga tao sa madilim na bulwagan ang sitwasyon ngayon, mukhang kailangan nilang humingi ng tulong sa iba. Habang nagsasalita, tinawagan na ni Yehan ang numero ng telepono ni Zog Banroo sa Yanjing City, at pagkaraan ng 2 segundo, narinig niya ang boses ng kabilang partido. "Love Saint, tumatawag ka ngayon, mukhang galing ka sa Olympic League. Balik ka na ba?" Ngumiti si Yehan at sinabi, "Alam mo na kung nasaan ako kahit hindi ka pa lumalabas ng bahay. Mukhang napaka-impormado mo. Ikaw, ang dakilang tagahanga, ay sumuko ng 10 bilyong dolyar sa Olympic League para sa isang babae, at hindi lang ako ang nakakaalam." Sabi ni Zug Prajna, "Kung tama ang hula ko, gusto mong magtanong tungkol sa balita ni Nalan Mietian. Ang mga nakakakilala sa akin ay Prajna." Ngumiti si Yehan, "Talagang gusto kong malaman ang tungkol sa mga kilos ni Nalan Mietian mula sa iyo." Ang kabilang partido ay mahigpit na nagbabantay sa Hebei, Tianjin, at Yanjing sa oras na ito. Hindi dapat may ganoong bagay dito. Simple lang, di ba? Nang marinig ito, sinabi ni Zug Prajna, "Kung sasabihin kung ginawa niya ang mga paghahandang ito para lang pigilan kang umatake sa Yanjing City, at wala siyang ibang iniisip tungkol sa iyo, maniniwala ka ba sa akin? Para pigilan akong umatake sa Yanjing City." Kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, "May binabalak ba ang lalaking ito sa Yanjing City?" Sinabi ni Zug Banroo, "Pag-uusapan natin ito, wala nang masyadong kinalaman sa iyo ang bagay na ito dahil ikakasal si Nalan Mietian sa ikapito ng ikapitong buwan. Kung bibilangin natin ang oras, wala pang 2 linggo." Nang marinig ang mga salita ni Zug Prajna, agad na naging malamig ang mukha ni Yehan, kasing lamig ng yelo sa loob ng 10,000 taon. Ang ikakasal ay ang pamilya Yan, si Yan Lingjiao. Sinubukan ni Yehan na pakalmayan ang sarili, at sinabi sa isang malalim na boses, "Mukhang hindi naman masama ang balita mo." Ngumiti si Zug Banroo. "Kung maglakas loob si Nalan Mietian na pakasalan siya, tiyak na pupunta ako sa Yanjing City at puputulan ang ulo niya." Binaba ni Yehan ang telepono ng may galit. Ang target ay si Yan Lingjiao pa rin. Matapos malaman ang balita, hindi na siya mapakali. Ang lalaking ito ay sobrang galit, hindi ba ibig sabihin na ang babae mula sa pamilya Yan ay may kinalaman sa kanya? Sa loob ng Yanjing City, bahagyang kumunat ang noo ni Zug Banroo, at pagkatapos ay tumawa siya, "Sulit panoorin ang palabas, paano mo matatanggap na ang babaeng gusto mo ay ikakasal sa ibang tao dahil sa ugali ng dakilang tagahanga na iyon? Xiaohan, ano ang sitwasyon ngayon?" Sa bulwagan ng pagpupulong, nakita ni Zhao Hengtian at ng iba pa ang biglaang pagbabago sa mukha ni Yehan, at lahat sila ay tumitig sa kanya kaagad. "Ngayong gabi, aatake ako sa Hebei. Sino mang maglakas loob na hamarang ay mamamatay." Sinabi ni Yehan sa isang mababang boses, "Kapatid na Zhao, ipaalam mo sa akin na ngayong gabi ay makukuha ko ang isang lugar sa Hebei kahit na ano. Gusto ni Nalan Xingyon na harangan ako. Depende kung kaya niya. Nasa katapusan na ng Hunyo, at wala pang 2 linggo bago ang ikapito ng Hulyo. Hindi na makapaghintay si Yehan. Kailangan niyang magbukas ng isang daanan mula sa Hebei para makapasok sa Yanjing City. Gusto ni Nalan Mietian na magpakasal, depende kung papayag siya o hindi." Kasunod ng utos ni Yehan, nagsimulang pumasok sa Hebei ang mga general ng Tianlong at Yinlong mula sa Shaanxi. Upang matagumpay na makuha ang Hebei sa isang pag-atake, halos lahat ng tao sa panig ni Yehan ay namobilize, at dinala rin si Huang Batian, isang master. Sa panig ng Shaanxi, tanging si Old Master Chen at Nanquan Huang Wanjin ang naiwan. Nasa Shijiazhuang, Hebei sina Nalan Xingyon, Tianzhong, at Longchong. Dahil sa napakasikip na depensa sa Hebei, malalaman ng mga tao ni Yehan sa sandaling makapasok sila sa hangganan ng Hebei. Siyempre, hindi nagtago si Yehan. Mas maganda kung malalaman ni Nalan Xingyon ang kanyang kinaroroonan at ipadala siya sa kanyang pintuan. Nasa sasakyan, pumikit si Yehan at nag-iisip ng isang bagay. Ang kapaligiran sa sasakyan ay tila medyo tahimik. Sa ngayon, ang grupo ni Yehan ay nakapasok na sa teritoryo ng lalawigan ng Hebei at nagmamaneho sa isang national highway.
Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan na nasa unahan, at isa-isa nang lumitaw sa National Road ang mga general ng Tianlong at Yinlong, na walang pakialam na tumitingin sa grupo ng mga taong hamarang sa kanilang daan. Ang pangkat ng mga taong ito ay pinamumunuan ng isang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaki ay payat at ordinaryong hitsura. Kabilang siya sa uri ng tao na mahirap mapansin kapag itinapon sa karamihan. Ang kanyang mga mata ay napakalalim, at sa isang sulyap, tila ang kanyang mga mata ay isang walang katapusang kalangitan na puno ng mga bituin, at hindi maiwasang hindi maengganyo ang mga ito. At siya ay si Nolan Nebula, isang master na may nakakatakot na lakas. Sa tabi ni Nolan Nebula, may dalawang tao, sina Tianjong at Longchong. Ang kapangyarihan sa ilalim ng mga kamay ni Mie Tian ay nagmula rin sa pamilya Nolan. Nagkatinginan sina Xiaben at Lin Chi, na nangunguna sa mga general ng Tianlong at Yinlong. Kumislap ang dugo sa kanilang mga mata. Ang Tianjong at Longchong sa kabilang panig, ngunit ang North 1 Nanogram pinakamahusay na mga mandirigma, ang layunin ng dalawa sa kanila ngayong gabi ay patayin ang dalawang ito. Sa oras na ito, pinangunahan ni Yehan sina Zhao Hengtian at ang iba pa na lumabas mula sa likuran, nagkatinginan ang dalawang panig sa kawalan, at isang hindi nakikitang kapangyarihan ng pagpatay ay agad na kumalat sa hangin. Ikaw ba si Yehan, ang anak ng baliw na si Ji? Walang pakialam na tumingin si Nolan Xingyon sa binata na nakatitig sa kanya. Kung gayon, ikaw ba si Nolan Nebula? Sinabi ni Yehan na may pantay na walang pakialam na ekspresyon. Malamig na sinabi ni Nolan Xingyon, tama iyan, bata ng pamilya G, huwag kang magtangkang tumakas sa akin dito ngayong gabi, saan ka nanggaling, saan ka pupunta, at huwag mong laruin ang iyong buhay. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan na may isang malungkot na ekspresyon, Nolan Xingyon, masyado ka bang nag-iisip ng mataas sa iyong sarili, o sa tingin mo ba na ang mga tao sa iyong pamilya Nolan ay napakamayabang, talagang iniisip mo ba na ikaw lang, Nolan? Maaari bang harangan ni Xingyon ang aking daan? Ngayong gabi, dapat kong gawin ito, sino mang hamarang sa akin ay mamamatay, at ikaw, Nolan Xingyon, ay walang kaitaliwasan. Kabanata 952. Tumingin kay Nolan Xingyon, na nakatitig sa binata na nagsabi nito ng may malamig na mukha, at nagngisi siya at sinabi, talaga. Bata mula sa pamilya G, tingnan natin kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay sa ating dalawa ngayong gabi. Lahat ay sumunod sa mga utos. Sa gabi, sino mang maglakas loob na ilagay ang kanyang kamay sa habe ay puputulan ko. Matapos magsalita, isang nakakatakot na hangarin na pumatay ang kumalat sa kalangitan sa gabi, sa likod ni Nolan Nebula, isa-isa silang tumingin ng walang pakialam na parang isang harapan. Kumaway si Yehan, patayin, walang makakapidyaw sa ating daan ngayong gabi. Sa isang iglap, pinangunahan ng Tianlong General ang Silver Dragon General na umatake. Bagamat mahigit 50 katao lamang sila, hindi sila natatakot sa anumang kaaway pagkatapos ng maraming laban. Ang mga tao mula sa dalawang panig ay nagbanggaan sa ilalim ng kalangitan sa gabi na parang dalawang agos. Kayong dalawa, lumabas kayo at lumaban. Tingnan natin kung ano ang kaya ng pinakamahusay na mga general sa Hilaga. Lumabas sina Xiaben at Lin Chi na may hawak ng mga armas, na direktang nakatutok kay Tianjong at Longchong. Kung natatakot tayo sa inyong dalawa, hindi ba tayo makakaya? Lumabas sina Tianjong at Longchong, at sa isang iglap, ang apat na figure ay marahas na nagbanggaan na parang apat na bug zone ng hangin. Nolan Xingyon, ngayong gabi, ako ang kalaban mo, Huang Batian. Nagsimula na ang laban, at ang nagbabagong hininga ay ligaw na pinakawalan sa paligid. Ito ay isang paligsahan sa pagitan ng isang grupo ng mga hindi tao na mga master. Ang mga espada at taybak, ang mga kamao at paa ay nagbanggaan, kumalat sa lahat ng mga paligid, at ang tunog ng mga sigaw at pagbanggaan ay nag-ugong sa kalangitan sa gabi. Tumingin kay Huang Batian na lumabas mula sa likod ni Yehan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan Xingyon, na para bang ang paglitaw ni Huang Batian ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ha! Huang Batian? Ikinulong ka sa madilim na bilangguan ng higit sa 20 taon, ngayon tingnan natin kung umunlad ka sa nakalipas na 20 taon. Nagngisi si Nolan Xingyon, itinaas ang kanyang hininga, at lumulutang sa kawalan, nang makita ito, sumigaw ng malakas si Huang Batian, tulad ng kulog na gumugulong, at sa susunod na sandali, ang dalawang master na ito na nakatayo na sa tuktok ng Huaxia Martial Arts ay nagsimula ng isang nakakatakot na paligsahan. Hindi rin nag-iisa sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Maraming mga master mula sa pamilya Nolan ang dumating dito. Bagamat hindi sila kasing lakas ni Nolan Xingyon, mayroon ding dalawang master na nasa unang yugto ng Grand Governor.
Ang dalawang ito ay ipinagkatiwala kay Zhao Hengtian. Hindi kumilos si Yehan ng sapat na ang iba upang harapin ito. Hindi siya nakahanap ng kalaban dito maliban kay Nolan Xingyon. Tungkol sa Heavenly Dragon General at sa Silver Dragon General, hindi kikilos si Yehan kung hindi sila nasa ganap na panganib. Kung gusto nilang mapabuti ang kanilang lakas, ang pakikipaglaban hanggang sa kamatayan ang pinakamahusay na pagsasanay para sa kanila. Sa makatuwid, kumilos si Yehan bilang isang tagamasid, pinapanood ang laban sa harap niya ng may malamig na mga mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Yehan, at ang caller ID ay Yanjing City. Kinonekte ni Yehan ang telepono at idinikit ito sa kanyang tainga. Kapag ikakasal na ako, aatake ka sa Hebei, Yehan, mukhang hindi mo ako hahayaang mapayapang gumastos ng oras na ito. Nolan Mietian. May malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, lumingon siya at bumalik sa sasakyan. Masyadong malakas ang tunog ng laban sa labas. Nagngisi si Nolan Mietian, at sinabi, tama iyan, kung tama ang hula ko, nagsimula ka ng makipaglaban sa aking mga tao, tama ba? Sabihin mo sa akin, kaya ka ba nilang pigilan? Nolan Mietian, bagamat malakas ang iyong depensa laban sa Hebei, hindi mo pa rin ako mapipigilan. Matapos patayin ang iyong grupo ng mga tao, makakadiretso ako sa Yanjing City. Maghintay ka sa akin, at pupunta ako sa iyo para ayusin ang mga score. Panipi. Depende kung kaya mo talagang gawin iyon. Panahon na para ayusin ang mga score sa pagitan mo at sa akin. Kung kaya mo, lumapit ka sa akin. Hihintayin kita sa Yanjing City. Sa oras na iyon, tatapakan ko ulit ang iyong walang paha ng aso. Nang marinig ang bulag na boses na nagmumula sa telepono, puno ng hangarin na pumatay ang mga mata ni Yehan, pinag-asar siya ni Nolan Mietian. Isang baliw na hangarin na pumatay ang pinakawalan sa mga mata ni Yehan. Nakikita ang eksena ng laban, itinulak ni Yehan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Gusto siyang asarin ni Nolan Mietian, kaya ang mga tao sa ilalim ng mga kamay ng kabilang partido ay siya. Ang bagay na paglalabas ng galit. Bigla, walang katapusang liwanag ng espada ang nagliparan sa ilalim ng kalangitan sa gabi. May hawak na isang kutsilyo ng kaliskis ng dragon sa kanyang kamay si Yehan, tulad ng isang Diyos ng kamatayan sa gabi, ang liwanag ng talim na iyon ay nagliparan, na madaling pinupugutan ng ulo ang 4 o 5 tao na parang pinuputol ang tofu. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ng pagigalit kay Yehan ay kakilakilabot, lalo na kapag ang galit ay nagmumula kay Nolan Mietian. Sa makatuwid, sa susunod na minuto, ang master ng pamilya Nolan na namatay sa mga kamay ni Yehan, at si Nolan Mietian ay may hindi bababa sa 50 master sa ilalim ng kanyang utos, at ang mga bangkay ay nakasalansan sa paligid ni Yehan. Ang binatang mukhang Diyos ng kamatayan, dito, maliban na lang kung ito ay isang master tulad ni Nolan Xingyon, kung hindi, walang makakapigil sa kanya. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang laban sa pagitan ni Nolan Xingyon at Huang Batian ang pinakamasidi. Ang tunog ng mga nagbabanggang pag-aaway ay nagugong sa kalangitan at lupa, at isang nakakagulat na puwersa ang nagliparan. Gayunpaman, pantay-pantay ang lakas ni Nolan Xingyon at Huang Batian sa pakikipaglaban, at mahirap matukoy ang nagwagi sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, mahirap para kina Huang Batian at Nolan Xingyon na matukoy ang nagwagi, ngunit ang laban ng iba ay naging malinaw. Lumaban sina Xiaben at Lin Chi laban kina Tianzhong at Long Chong. Sa kanilang lakas, kahit na sina Tianzhong at Long Chong ang nangungunang mga mandirigma sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa, hindi nila sila mapipigilan, at sila ay malubhang nasugatan. Kung wala pang 100 galaw, tiyak na mamamatay sina Tianzhong at Long Chong sa mga kamay ni Xiaben at Lin Chi. Nolan Xingyon, mukhang hindi mo kami mapipigilan ngayong gabi. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, mabilis na nakipaglaban sina Huang Batian at Nolan Xingyon, at ang mga after-image ng mga kamao at sipa sa pagitan ng dalawa ay lumitaw sa kawalan. Imposible na makita kung gaano karaming galaw ang nagbanggaan ng dalawa sa loob ng 1 segundo, ngunit ang tunog ng mga kamao at paa na nagbabanggaan ng paulit-ulit, na hindi kailanman tumigil na parang kulog. Mukhang ganoon nga. Malamig na ngumiti si Nolan Xingyon, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag, at pagkatapos ay umatras ng walang kabuluhan, iniiwasan ang paghaharap kay Huang Batian, lahat, umatras. Kabanata 953. Kasunod ng utos ni Nolan Xingyon, ang mga master ng pamilya Nolan at ang mga tao sa ilalim ni Nolan Mietian ay umatras ng isa-isa, nang walang anumang pag-iisip na makipaglaban, lumaban sila at umatras. Hindi nyo man lang iniisip na umalis ngayong gabi.
Nakikita na umatras din sina Tianjong at Longchong, paano kaya hahayaan nina Xiaben at Lin Chi na magawa nila ang gusto nila. Ang pag-atake sa kanilang mga kamay ay biglang naging baliw na ginagawang imposible para kina Tianjong at Longchong na umalis. Siya at si Lin Chi ay orihinal na mas malakas kaysa kina Tianzong at Longzong, kaya hindi magiging mahirap na patayin sila. Nakikita ito, kumunat ang noo ni Nolan Nebula, na umatras, na may ngisi, at pagkatapos ng isang maikling pagpos, umatras pa rin siya patungo sa malayong kalangitan sa gabi, nang walang anumang pag-iisip na iligtas ang mga tao sa langit at ang mga dragon. Di nagtagal, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, maliban kina Tianjong at Longchong, ang natitirang mga tao ay ganap na umatras. Tumayo si Ye Hanhan sa ilalim ng kalangitan sa gabi at tumingin sa direksyon ng pag-urong ni Nolan Xingyun. Ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata nang umalis ang kabilang partido ay nagparamdam sa kanya ng kaunting hindi mapakali. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, pinapanood ni Ye Hanhan ang direksyon ng pag-urong ni Nolan Xingyun. Matapos ilabas ang kanyang galit, humupa na ang kanyang galit, lalo na ang kakaibang tingin sa mga mata ni Nolan Xingyun nang umalis siya kanina, na nagparamdam sa kanya ng bahagyang pagkabalisa. Ang kabilang partido ay nagtayo ng napakasikip na depensa sa Hebei, kaya hindi dapat ganoon kadaling umatras. Malapit na ang kasal ni Nolan Mietian, at tiyak na pipigilan siya ni Nolan Xingyun na pumunta sa Yanjing City para magkagulo. Gayunpaman, biglang umatras ang kabilang partido sa oras na ito, walang ideya na makipaglaban hanggang sa kamatayan. May mga artikulo dito. Ang pag-iisip na ito ay kumislap sa isipan ni Yehan, at ang kanyang puso ay naging mas kalmado. Bukod dito, idinagdag na tumawag si Nolan Mietian upang sadyang asarin siya kanina, na hindi tugma sa karakter ni Nolan Mietian. Ang mga salitang ito ay malinaw na naglalayong hikayatin siyang pumunta sa Yanjing City. Kumislap ang mga saloobin sa isipan ni Yehan, na nagparamdam sa kanyang nag-aalalang puso na mas nakakatakot, dahil malapit ng pakasalan ni Yan Lingzhou si Nolan Mietian, na nagparamdam kay Yehan ng kaunting kawalang pasensya, ngunit ngayon, nahaharap sa sitwasyon, dapat tayong kumalma at suriin ito, at hindi tayo dapat magkamali sa lahat. Sa huli, ang mga babae ay ang kahinaan ni Yehan. Ang bagay na ito ay kinasasangkutan ni Yan Lingzhou, kaya hindi ito naisip ni Yehan. Pagdating niya rito, agad niyang sinalakay ang Hebei. Ngayon na iniisip niya ito, marami pa ring bagay na kailangang gawin. Pumunta at mag-isip ng mabuti. Sa oras na ito, pinatay na nina Xiaben at Lin Chi ang mga tao sa langit at ang mga dragon, at sila ay napaka-relax. Sa mundo sa ilalim ng lupa, nahaharap sa anumang mandirigma na antas ng master, hindi sila kalaban nina Xiaben at Lin Chi. Ang reputasyon ng mundo sa ilalim ng lupa ay lumampas sa anumang sikat na general. Hindi nakaranas ng anumang paghihirap sina Yehan at ang iba pa sa unang laban upang salakayin ang Hebei. Xiaohan, umatras na si Nolan Xingyun, at oras na para opisyal na manirahan tayo sa lalawigan ng Hebei. Tumingin kay Yehan na malalim ang iniisip, lumapit sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Nang marinig ito, binuksan ni Yehan ang kanyang bibig at sinabi, "Kapatid na Zhao, may napuntahan ka bang masamang lugar?" Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Para sa laban ngayong gabi, bagamat hindi mahina ang hanay ni Nolan Xingyun, malinaw na hindi ito kasing ganda ng kanilang paghaharap. Makatuwiran na umatras ngayon na natalo sila sa mga bagay. Xiaohan, may nakita ka ba? Umiling si Yehan at sinabi, pumunta muna tayo sa Shijiazhuang City, may pakiramdam ako na kahit na umatras si Nolan Xingyun ngayong gabi, tiyak na hindi sila atres mula sa lalawigan ng Hebei. Dapat tayong maging maingat sa bawat susunod na hakbang, sinasabi sa atin ng ating intuition, sa pagkakataong ito, tiyak na mayroon sa pag-aayos ni Nolan Mietian, at ito ay malaki. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, natahimik sina Zhao Hengtian at ang iba pa, at pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ang lahat. Sa matatag na nagmamaneho na sasakyan, malalim pa rin ang iniisip ni Yehan. Ang Hebei, Tianjin, at Yanjing ay mahigpit na binabantayan ni Nolan Mietian, at ang pagbuo ay malinaw na ginawa upang hindi niya makapasok sa lalawigan ng Hebei at direktang magmaneho patungo sa Yanjing, ngunit ngayon, umatras si Nolan Xingyun, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makapasok sa Hebei at sakupin ang isang lugar. Anong uri ng pukana ang nangyayari dito? Pagkatapos mag-isip, sa wakas ay pinili ni Yehan na tawagan si Zhou Banroo. Ang babaeng iyon ay napakatalino, at matagal na siyang kasama ni Nolan Mietian, marahil ay may nahulaan siya.
Pinag-uusapan ko ang tungkol sa pag-ibig, kahit na may kinalaman ka sa akin, maaari ka bang pumili ng ibang oras, 2:00 na ng umaga, hindi mo ba alam na ang kakulangan ng tulog ay ang pinakamalaking mamamatay ng pagtanda ng mga babae? Ang antok na boses ni Banroo ay halatang kakagising lang dahil sa tawag ni Yehan. Sinabi ni Yehan, papatay ako ng mga tao sa labas ngayon, talagang makatulog ka, hindi mo ba gustong malaman ang huling resulta? Kahit hindi ako hulaan, alam kong ang unang hakbang sa pag-atake sa Habe ay syempre nanalo ka. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ni Yehan. Intuition. Bumangon si Zugproj na sa kama sa kanyang pijama at sinabi, kahit na napakasikip ng depensa ng Habe, at may mga master mula sa pamilya Nolan na namamahala, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi ka sigurado, tulad ng sinabi ko. Tama ba? Sinabi ni Yehan, tama ka. Ngunit ngayon may isang bagay na lampas sa aking kontrol, gusto kong ipaanalisa mo ito sa akin. Oh, may mga bagay pa rin sa mundong ito na lampas sa kontrol mo, isang halimaw. Tanong ni Zugproj na sa isang napakasorpresang tono, ngunit puno rin ng pagkamausisa, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyo sa Habay. Kabanata 954. Sinabi ni Yehan, gumawa si Nolan Mietian ng napakasikip na depensa laban sa Habay, Tianjin, at Tianjing sa pagkakataong ito. Ang layunin ay hanggat nakikita ito ng mga tagalabas, ayaw niyang makuha ko ang Habay at makapasok sa Yanjing, ngunit ngayon, walang tigil na umatras si Nolan Xingyun, na nagpapahintulot sa akin na madaling sakupin ang isang lugar sa Habay. Ang kaguluhan sa isang maliit na espasyo, at ang kahulugan ng pagganyak sa akin na pumunta sa Yanjing City, na pinagsama ang dalawang puntong ito, nararamdaman kong tiyak na hindi magiging ganoon kasimple ang mga bagay sa pagkakataong ito. Mukhang may hindi ako alam tungkol dito. Kumunat ang noo ni Zug Banroo. Ibig mong sabihin na hindi ka nakibahagi sa mahigpit na depensa ni Nolan Mietian sa tatlong lugar na ito sa pagkakataong ito. Kumunat din ang noo ni Yehan at nagtanong, si Zugproj na ay ang pinakapinagkakatiwalaang think tank ni Nolan Mietian. Ang isang napakahalagang bagay ay hindi siya kinasasangkutan. Totoo, hindi talaga ako nakibahagi sa bagay na ito. Sinabi ni Zug Banroo, ang mga plano sa depensa ng Habay, Tianjin, at Tianjing ay hindi ko isinulat. Hanggat alam ko, hindi rin ito mula sa kanyang sulat kamay, at may iba pang mga eksperto na nagbibigay ng mga mungkahi para sa kanya. Sa ganitong paraan, may isang tao lamang sa tabi ni Nolan Mietian na maaaring magpayo sa kanya. Pinaliit ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, Nolan Yaoguang. Huminga ng malalim si Zog Banroo at sinabi. Si Nolan Yaoguang ay isang mapanlikha na kilala bilang ngumingiting tigre. Bagamat maaaring hindi siya kasing talino mo at sa akin, kung gusto nating maingat na magplano ng isang pukana, magagawa natin ito sa maikling panahon. Hindi ko maintindihan ang layunin ng kabilang partido, ayon sa sinabi mo, marahil, ang pool ng tubig na ito sa lalawigan ng Habay ay hindi kasing simple ng tila sa atin, at ang paparating na kasal ay maaaring hindi rin ganoon kasimple. Nang marinig ito, naging mas mapag-isip si Yehan. Si Nolan Yaoguang, isang matandang Soro, ito ang unang pagkakataon na nakikipaglaban siya sa kabilang partido. Talaga bang mula sa matandang Sorong ito ang sulat kamay sa pagkakataong ito? Nagpatuloy si Yehan, anuman ang kanilang layunin, bago ang 7 ng Hulyo, dapat akong makapasok sa Yanjing, Banroo, tulungan mo ako. Matapos makipag-usap kay Zug Banroo, ibinaba ni Yehan ang telepono. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng pukana at mga panlilin lang ang kasangkot sa pangyayaring ito, nahulaan na niya na may masamang intensyon ang kabilang partido. Siyempre, magiging mas maingat si Yehan. Siyempre, sa harap ng hindi kilalang sitwasyong ito, ang mga paghahanda ay lubos na kinakailangan. Kahit papaano, hindi mo dapat hayaang kontrolin ka ng kabilang partido. Nolan Yaoguang, mukhang kung gusto mong masira ang iyong sitwasyon sa pagkakataong ito, kailangan mong gamitin ang iyong utak. Malamig na ngumiti si Yeleng. Di nagtagal, dumating ang convoy na pag-aari ni Yehan sa Shijiazhuang City, lalawigan ng Habay, at pansamantalang nanirahan doon. Tulad ng nahulaan ni Yehan, hindi umatras si Nolan Xingyun mula sa lalawigan ng Habay, ngunit lumikas patungo sa Baoding kasama ang kanyang mga tao, at nagsimulang mag-deploy muli. Ang pagbuo na iyon ay tila patuloy na pumipigil kay Yehan na makapasok sa Yanjing City. Matapos malaman ang balita, ngumiti lamang ng malamig si Yehan. Bagamat napakasikip ng oras hanggang sa 7 ng Hulyo, hindi na siya kikilos ng walang ingat. Kapatid na Zhao, sa ngayon ay nagbukas tayo ng isang daanan sa Habay, kaya't ang mga kapatid sa madilim na bulwagan ay maaaring patuloy na bantayan si Nolan Xingyun.
Gusto kong makita kung anong mga galaw ang mayroon siya sa likod niya. Sa pagkakataong ito, tila sinusubukan niyang pigilan ako. Sa katunayan, kumikilos sila bilang pain upang unti-unting dalhin ako sa mas malalim na putikan. Sa loob ng silid, nagkakaroon ng pulong sina Yehan at ang iba pa. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sinabi ni Zhao Hengtian, walang problema, naayos ko na ang mga kaayusan para kay Nolan Nebula. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, talagang nararamdaman mong wala namang mali dito. May mga malalaking bagay na hindi natin alam tungkol dito, partikulo, ito ay dapat na isang pukana na dinisenyo partikular laban sa atin. Hindi, may pakiramdam ako na dapat itong higit pa sa simpleng iyon. Umiling si Yehan. Palagi niyang nararamdaman na ang mga kilos ng pamilya Nolan sa pagkakataong ito ay napakakaiba, hindi katulad ng ordinaryong maliliit na kilos. Sa ilalim ng kanilang pag-aayos, dapat silang gumawa ng malalaking galaw. Nariyan din ang kasal na malapit ng magsimula. Hindi na kailangang itago ang kasal na ito sa labas ng mundo, ngunit hinarang ng pamilya Nolan ang balita. Ginawa nila ito hindi dahil ayaw nilang malaman ni Yehan, ngunit sa katunayan ay gusto nilang malaman ni Yehan, dahil alam ng pamilya Nolan na kahit naharangan nila ang bagay na ito, tiyak na makukuha ni Yehan ang balita. Sa ganitong paraan, lihim na nagdaos ng kasal ang pamilya Nolan sa Yanjing City nang hindi sinasabi sa labas ng mundo, at ang paksa ay si Yan Lingjiao. Matapos malaman ito ni Yehan, tiyak na makakaramdam siya ng kagyat at ang kanyang kalooban ay magiging kaguluhan. Kilala niya ng husto si Yehan, at alam niyang ang mga babae ang kanyang kahinaan, hindi pa banggitin ang katotohanan na nagtatago pa rin siya ng mga lihim mula sa labas ng mundo. At dahil dito, gusto niyang ipakilala si Yehan sa Yanjing City ng paunti-unti. Nang gabing iyon, hindi nagpahinga si Yehan, sinusubukan niyang malaman kung ano ang iniisip ng pamilya Nolan. Gusto ng pamilya Nolan na ipakilala siya sa Yanjing City ng paunti-unti, ano ang kanilang ideya. Maaaring siya at ang mga tao sa ilalim niya ay mawawala. Mukhang hindi malamang ang posibilidad na ito. Sa kapangyarihan na itinayo ni Nolan Miitian mismo, walang paraan upang makipagkompetensya kay Yehan ngayon, bagamat ngayon ay sumali na rin ang mga master ng pamilya Nolan, na nagparamdam sa kapangyarihan ni Nolan Miitian na ilang beses na mas malakas. Gayunpaman, maaari nang hilingin ni Yehan sa pamilya G na kumilos anumang oras. Sa ganitong paraan, hindi pa rin makakakuha ng bentahe sina Nolan Miitian at ang pamilya Nolan. Mukhang nakilala ko talaga ang isang hindi nahuhulang matandang Zorro. Tumayo si Yehan sa balkonahe at tumingin sa langit. Nagdidilim na ngayon. Sa kanyang mga paa, ang mga putol na sigarilyo ay nakakalat sa sahig. Hindi siya nakatulog buong gabi. Hindi pa rin nahuhulaan ni Yehan ang tunay na intensyon ng pamilya Nolan. Marahil, tanging ang kabilang partido lamang ang makakakuha ng ilang mga sitwasyon pagkatapos ipakita ang kanyang mga paa. Kinabukasan, ang matagal nang inaasahang paligsahan sa pagitan ni Yehan sa timog at Nolan sa hilaga ay sa wakas ay nakakuha ng bagong balita. Noong nakaraang panahon, si Yehan ay nasa hilaga kasama si Nolan Miitian. Ang paligsahan sa pagitan ng mga tao ay natapos, parehong panig ay tumahimik ng ilang sandali, at pumunta rin si Yehan sa Olympic League. Gayunpaman, ang laban sa pagitan ni Yehan at Nolan Miitian ay hindi pa tapos sa loob ng isang araw, at ang mga nakabantay, sino man sila, ay naghihintay sa wakas. Lalo na nang gumawa si Nolan Miitian ng mahigpit na depensa laban sa Hebei, Tianjin, at Tianjin, maraming tao ang gustong malaman kung paano babasagin ni Yehan ang matibay na depensang ito pagkatapos niyang makarating sa hilaga, at magpapatuloy na makipaglaban kay Nolan Miitian. Mga araw upang makipagkompetensya. Ngunit sa ngayon, lumitaw na si Yehan sa hilaga, at direktang kinuha ang Hebei bilang punto ng pagpasok, at madaling sumikop ng isang lugar sa Hebei, na nagulat sa lahat na nakakaalam tungkol sa pangyayaring ito. Gumawa si Nolan Miitian ng napakasikip na depensa. Orihinal na naisip ng lahat na ito ay magiging isang masidhing eksena ng laban sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit ang proseso ay napakasimple. Masasabi nating walang kahirap-hirap na nagawa ito ni Yehan. Nakakuha ito ng matibay na paninindigan sa Hebei. Kabanata 955. Kakaiba, napakasikip ng depensa ng pamilya Nolan, ayon sa pangkaraniwang pangunawa, hindi dapat ganoon kasimple ang proseso, di ba? Talagang kakaiba, masyadong ordinaryo ang prosesong ito. At narinig kong nakatalaga si Nolan Xingyo ng pamilya Nolan sa Hebei. Isa siyang napakatalino na master. Kasama siya, gusto ni Yehan na salakayin ang Hebei upang sakupin ang isang lugar. Dapat itong madali, di ba?
Marahil, may iba pang mga artikulo dito, ngunit hindi natin maunawaan ang mga tao. Nakaugat na si Yehan sa Hebei, at hindi pa umatras si Nolan Nebula mula sa Hebei. Mukhang gusto niyang patuloy na pigilan ang susunod na hakbang ni Yehan. Susunod, tingnan natin kung anong uri ng banggaan ang mangyayari sa pagitan nila. May lihim akong balita. Narinig kong naghahanda si Nolan Miitian para sa kanyang malaking kasal sa Yanjing City. Sa oras na ito, malamang na hindi niya hahayaang makapasok si Yehan sa Yanjing City para magkagulo, di ba? Muling dumating si Yehan sa Hilaga, at madaling sumikop ng isang lugar sa Hebei. Ginawa nitong muling aktibo ang dating payapang mundo sa ilalim ng lupa sa Hilaga at Timog. Sa ngayon, nakatuon ang lahat ng mata sa lalawigan ng Hebei. Ano ang mangyayari sa susunod? Paano ito, sino man ito, ay gustong malaman. Matapos makarating si Yehan at ang iba pa sa lalawigan ng Hebei, kahit na alam nilang nakatalaga si Nolan Xingyon sa Baoding upang pigilan si Yehan na makapasok sa Yanjing City, hindi agad gumawa ng susunod na hakbang si Yehan at ang iba pa. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas nagmamadali ka, mas malamang na magkamali ka. Ano ang nakatago sa ilalim ng mga barahan ng kalaban, bago malaman ito, kahit na gusto mong kumilos, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Bagamat malapit na ang oras para sa ikapito ng Hulyo, kailangan ni Yehan na pakalmayan ang kanyang sarili. Hindi nagmamadali ang bagay na ito. Gayunpaman, sa ikalawang araw pagkatapos makapasok si Yehan sa lalawigan ng Hebei, isang tao ang ipinapasok sa lugar kung saan siya bumaba. Bakit, nagulat ka ba na makita ako dito? Sa labas, nakasuot ng puti, ang napakagandang si Jijiukan ay pumasok na may ngiti sa kanyang mukha. Talagang nagulat si Yehan sa pagdating ni Jijiukan, ngunit hindi pa rin niya ito narating. Ang antas ng sorpresa. Sa panahong ito, nasa Hilaga ka ba? Tanong ni Yehan matapos hilingin sa kabilang partido na umupo. Siyempre, nagpunta ako upang makita ang aking matandang kaibigan, ngunit sarado ang pinto. Bahagyang ngumiti si Jijiukan. Nang marinig ang mga salita ni Jijiukan, bahagyang ngumiti si Yehan, at sinabi, sa China, ang taong hindi makakapagbenta ng mukha ng iyong pamilya Gina si Jiukan ay dapat na isang napakatalino na tao. Talagang may kakayahan siya. Nagtago siya sa loob ng 20 taon. Mukhang napipilitin siyang tulungan siya, ngunit sa katunayan. Umiling si Jijiukan at sinabi, kalimutan mo na, huwag na natin siyang banggitin. May problema ka ba sa Hebei ngayon? Nang marinig ito, tumango si Yehan, at sinabi, sa pagkakataong ito, nakaharap ako sa isang kalaban. Maingat na nagplano ang kalaban ng isang laro. Ngayon, nakapasok na ako. Hindi ko pa naunawaan ang intensyon ng taong gumawa ng pag-aayos. Komprehensibong batas militar, mahigpit sa loob at maluwag sa labas, ang pamamaraang ito ay halos kapareho ng 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit noong panahong iyon ay limitado ito sa Yanjing City, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalawak ito sa 3 lugar, at si Nolan Nebula, si Nolan ang isang makapangyarihang tao tulad ni Mo Bei ay nakatalaga. Pinitik ni Jijiukan ang kanyang mga daliri sa mesa, at isang mapag-isip na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Yehan daw? Ito ay dapat isinulat ni Nolan Yaoguang, ngunit gumawa siya ng napakasikip na paghahanda, na tila pumipigil sa akin na makapasok sa Yanjing City, ngunit sa katunayan, unti-unti niya akong ipinapasok sa Yanjing City. Isang master na nakakakilala sa akin ng husto, alam niyang papasok ako sa Yanjing City kahit na ano, pigilan man o akitin, gagawin ko ito. Marahil ito ay sulat kamay ni Nolan Yaoguang, marahil hindi lamang tungkol kay Nolan Yaoguang. Tumawa si Jijiukan. Nang marinig ito, tumingin si Yehan kay Jijiukan ng may pagkagulat, at sinabi, maaaring, sa tingin mo ba may iba pang mga eksperto na kasangkot? Umiling si Jijiukan na may ngiti, at sinabi, ito ay hula ko lamang, walang anumang katibayan, kaya hindi pa ako makakapagbigay ng konklusyon. Tumango si Yehan. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating ang tawag na kanyang hinihintay. Ang tumatawag ay si Zug Prajna. Paano, nakita mo na ba siya? Tanong ni Yehan. Sinabi ni Zug Prajna sa telepono, ikinulong ako, ngunit hindi lang ako ang ikinulong, maging ang kanilang sariling pamilya, ang ina ni Yan Lingjiao, ay tinanggihan ng pamilya yan ang gusto nilang makita siya. Napaka hindi pangkaraniwan sa loob. Nang marinig ito, naging malamig ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, syempre, napaka hindi pangkaraniwan. Walang ganoong bagay na sinasabi na gusto ng aking ina na makita ang kanyang anak na babae ngunit tinanggihan. Tiyak na may ginawa ang pamilya yan sa kanya. Sinabi ni Zug Prajna, pag-uusapan natin ito, naalala ko ang isang bagay.
Nang umalis ako, nakita ko ang kanyang mukha mula sa malayo. Napaka-abnormal nito, parang isang pupe na nawala ng kaluluwa. Hindi ko mailarawan ang pakiramdam. Sa madaling salita, hindi masyadong parang isang normal na tao. Ang pamilya yan, mas mabuting hindi nila malaman kung ano ang ginawa nila, kung hindi, pagsisisihan nila. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, maaari kang gumawa ng isang pabor sa akin dahil matalino ka at gusto mong pakasalan ako mula kay Nolan. Hindi mahirap para kay Mietia na makakuha ng ilang kapakipakinabang na impormasyon, ang pond na ito ay napakalalim, at hindi ko pa rin naunawaan ang kanilang mga saloobin. Sinabi ko, hindi ka ba nag-aalala na mapapahamak ako? Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, inikot ni Zog Banro ang kanyang mga mata. Sinabi ni Yehan, ikaw, Zug Prajna, ay may malaking karunungan at malapit sa mga demonyo. Hindi dapat mahirap na laruin si Nolan Mietian sa palakpakan. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi gaanong mapanganib para sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagpakita ng pagkagulat si Gigi Ukon na nakaupo sa tapat niya at pagkatapos ay bahagyang ngumiti ng walang sinasabi. Kabanata 956. Okay, sino ang nagpapasakay sa akin sa barko ng magnanakaw na ito? Tutulungan kitang suriin ang kasalukuyang sitwasyon, mula sa pananaw ng mga interes, posible na hindi lang ang pamilya Nolan ang nakaharap mo sa pagkakataong ito, marahil, may mga tao rin sa likod ng mga eksena. Ang mga tao ay hindi nagpakita, at maging, maaaring may mas malalim na bagay na hindi pa natin napapansin. Tulad ng inaasahan mula kay Zug Prajna. Kumislap ang mga mata ni Yehan, naisip lang niya ito matapos marinig ang mga salita ni Gigi Ukon kanina, ngunit nasabi ito ni Zug Prajna sa isang salita. Tandaan mo akong pasalamatan kapag dumating na ang oras. Matapos sabihin iyon, ibinaba ni Zug Prajna ang telepono. Hindi ko inaasahan na ang mangkukulam mula sa pamilya Zog ay mahuhuli mo. Tumingin kay Yehan na ibinaba ang kanyang telepono, ngumiti si Gigi Ukon, siya ay iyong tao, walang duda na isang matalim na kutsilyo na nakatanim sa kanyang tabi, kung malalaman ng mundo ang bagay na ito, natatakot akong magugulat sila. Ngayon, maaari ko lang sana na makuha niya sa akin ang bagong balita. Sinabi ni Yehan habang nag-iisip. Ngumiti si Gigi Ukon at sinabi, kung tama ang hula ko, ang batang babaeng iyon mula sa pamilya yan ay may malaking kinalaman sa iyo, di ba? May kinalaman, siya ang aking babae. Sinabi ni Yehan, ngunit ngayon, tila lumalapit ang pamilya yan sa pamilya Nolan, at malapit na ang kasal. Paano mo hindi hahayaang makita ng iyong ina ang iyong anak na babae? May artikulo dito. Sa ganitong paraan, marahil ay makakagawa ako ng conclusion ng walang katibayan ngayon. Dahan-dahang naging isang linya ang mga mata ni Gigi Ukon. Ibig mong sabihin siya, kumunat ang noo ni Yehan. Tahimik na tumango si Gigi Ukon. Nakikita ito, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, at sinabi niya, sino mang gustong makipag-away sa akin, sisirain ko siya. Ang ganitong uri ng malaking kamay ay hindi na kasing simple ng pakikipag-away sa iyo. Sinabi ni Gigi Ukon, huwag kang kumilos ng padalos-dalos sa ngayon, dahil itinakda na nila ang sitwasyong ito ay upang ipakilala ka. Kung hindi ka papasok, mas masama sila kaysa sa atin, nagmamadali. Tumingin si Yehan sa lalaking nasa harap niya, si Jiukon ng pamilya Ji. Talagang isang lalaki siya na ang pinakamaganda at pinakamatalinong tao sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-uusap kanina, ang pambihirang karunungan at talino ng taong ito ay hindi maabot ng iba. Ibig mong sabihin kailangan nating maghintay ng matyaga ngayon. Sinabi ni Yehan. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Sinabi ni Gigi Ukon, sa ngayon, nasa Hebei si Nolan Xingyon at hindi pa umalis. Kung hindi ka kikilos ng matagal, siya ang unang taong hindi makakaupo ng tahimik. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ibang mga bagay, huwag mag-alala, naayos ko na ang ilang mga kaayusan para sa iyo, walang makakapagsabi kung sino ang mananalo sa paligsahang ito hanggang sa malaman ang katapusan. Nang marinig ang mga salita ni Gigi Ukon, nanatiling tahimik si Yehan. Ang pagdating ni Gigi Ukon ay nagparamdam sa kanya na parang papalapit na ang bagyo, ngunit sa mga susunod na araw, hindi gumawa ng anumang kilos si Yehan, at direktang pumunta sa lalawigan ng Hebei. Nakaugat at hindi gumagalaw, hindi umaatake o umatras mula sa Hebei. Ang maikling panahon ng katahimikan ay nagparamdam sa mga puso ng mga nasa labas na gustong manood ng kaguluhan, ngunit sa ganitong uri ng katahimikan, mararamdaman ng lahat na sa ilalim ng ganitong kapaligiran, ang hangin ay naglalabas ng isang hindi nakikitang nakakapresyong kapaligiran, ang maikling katahimikang ito, ay parang isang senyales bago ang bagyo.
Gayunpaman, ang katahimikang ito ay tiyak na hindi magtatagal. Natural, may isang tao mula sa magkabilang panig ang masisira ang katahimikang ito ng maaga. Ang laro ay naitakda na, kung walang pagpasok, o kung masisira ang laro, natural na imposibleng matapos ito ng ganito. Lumipas ang isang linggo, at sinakop ni Yehan at Nolan Xingyon ang Hebei, at hindi pa rin kumikilos ang magkabilang panig. Ang ganitong uri ng tahimik na sitwasyon ay tumagal ng isang buong linggo. Sa katahimikang ito, ang talakayan sa labas ay naging mas malakas at mas malakas. Ang lahat ay nag-iisip tungkol sa kwento sa loob. Mararamdaman ng lahat ang bagyo. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng manatiling tahimik ang magkabilang panig magpakailanman, di ba? Gayunpaman, ganito ang kasalukuyang sitwasyon, wala namang ginawa si Yehan, at wala ring ginawa si Nolan Xingyon. Gayunpaman, sa araw na ito, isang mensahe mula kay Zug Proj na sa Yanjing City ang nagpilit kay Yehan na umalis at magmadaling pumunta sa Yanjing City, dahil ang pamilya yan sa Yanjing City ay sinalakay ng hindi kilalang mga puwersa. Gayunpaman, siya ay labis na nagalit, at nagkasakit pa dahil sa galit. Nagkasakit si Mr. Yan, nawala ang gulugad ng pamilya Yan, at ang buong pamilya Yan ay nasa kaguluhan. Bukod dito, hindi lamang ang pamilya Yan, kundi pati na rin ang pamilya Zhang, na may malalim na ugnayan kay Yehan, ay sinalakay din ng hindi kilalang mga puwersa. Ang sitwasyon ay katulad ng sa pamilya Yan. Ang usok ng baril ay kumakalat na. Ang pamilya Yan at ang pamilya Zhang ay parehong mga pamilya na may malalim na ugnayan kay Yehan. Malinaw na gusto ng kabilang partido na alisin ang lahat ng may kaugnayan kay Yehan. Talagang sinadya ng mga taong ito na pilitin akong pumunta sa Yanjing City. Malamig ang mukha ni Yehan. Wala siyang ginawang kilos sa panig ng Hebei, at sa wakas ay hindi na nakatiis ang kabilang partido at gumawa ng bagong kilos. Sinimulan ng pamilya Zhang na pilitin si Yehan na pumunta sa Beijing. Malinaw na sinusubukan kanilang pilitin na pumunta sa Yanjing City, ngunit mayroon akong bagong balita dito, gusto mo bang malaman ito? Sinabi ni Zug Banroo. Sige, huwag kang lokohin, ano ang nalaman mo mula kay Nolan Mietian? Hinimas ni Yehan ang kanyang noo. Bagamat gumawa ng bagong kilos ang kabilang partido sa Yanjing City, wala pa rin siyang naihahayag, ngunit narinig niya matapos magsalita si Zog Proj na, malamig na ngumiti si Yeleng at sinabi ko, paano kaya gumawa ng napakagandang laro ang mga taong ito, kaya pala sinusubukan nilang tularan ako. Sinabi ni Zog Banroo, napakasikip ng bibig ni Nolan Mietian. Maraming pagsisikap ang ginamit ko para makuha ang balitang ito sa pagkakataong ito. Ngayon na unti-unting nagiging malinaw ang sitwasyon, ano ang gagawin mo? Kabanata 957. Pupunta ako sa Beijing ngayon, at tatawagan kita kapag nakarating na ako doon. Pinapanood si Yehan na ibinaba ang telepono, ang mga taong nakaupo sa paligid niya ay hindi pa rin alam ang sitwasyon, ngunit pupunta si Yehan sa Beijing, na isang napakamapanganib na bagay, alam mo, ang kasalukuyang Yanjing City ay maituturing na ang Nolan family ang base camp ng Longtan at Tiger Cave. Xiaohan, ano ang sitwasyon? Hindi matalinong desisyon para sa iyo na pumunta sa Beijing ngayon. Nakakunot ang noo na sabi ni Zhao Hengtian. Tumingin si Jijiuken kay Yehan at sinabi, kaya kung magpasya kang pumunta sa Beijing. Kung tama ang hula ko, tungkol ito sa mga babae o kamag-anak. Sinabi ni Yehan, ang pamilya Yan at ang pamilya Zhang sa Yanjing City ay sinalakay. Bagamat hindi pa nila ako pinapatay, gusto lang nilang pilitin akong pumasok sa Yanjing City, ngunit kung hindi ako pupunta, tiyak na babalik ang mga taong ito. Well, alam ng mga tao sa labas ang aking relasyon sa pamilya Yan at ang pamilya Zhang, kapag nawala ang dalawang kilalang pamilya sa larangan ng politika, tiyak na isang suntok ito sa akin. Gayunpaman, napakamapanganib para sa iyo na magmadaling pumunta sa Beijing. Sa ngayon, ang Yanjing City ay isang Dragon's Pond at isang Tiger's Den. Ang pagpunta doon ay parang pagtatapon ng sarili sa isang bitag. Nakakunot ang noo ni Zhao Hengtian. Kapatid na Zhao, hindi ito ganap na totoo. Ang pamilya Nolan ay may malaking ambisyon sa pagkakataong ito. Hindi lang ako ang gusto nilang kainin. Kung papasok ako mag-isa sa laro, hindi pa nila isasara ang merkado. Ang lambat ay napakalaki. Sa pangkalahatan huhulihin pa ang ilang malalaking isda. Malamig na ngumiti si Yeleng. Ibig mong sabihin. Nakakunot ang noo ni na Zhao Hengtian at ang iba pa. Malalaman mo kapag dumating na ang oras. Ngumiti si Yehan, dahil napakalaki ng kanilang ambisyon, nakasalalay kung napakalaki ng kanilang gana. Masyadong maliit ang tiyan, at maaga o huli ay mapupuno sila hanggang sa mamatay. Sige,
sinusuportahan kita na pumunta sa Yanjing, naayos ko na ang mga kaayusan dito, ngunit dapat kang mag-ingat sa Yanjing City mag-isa, ito ay magiging isang mahirap na laban para sa atin, at ikaw ang susi sa laban na ito kung saan. Kalmado na sabi ni Gigi Yukan. Huwag kang mag-alala, hindi ako agad aatakihin ng pamilya Nolan. Sinabi ni Yehan, pagkatapos kong umalis sa Hebei, lahat, huwag kayong kumilos ng padalos-dalos sa ngayon. Kapag dumating na ang oras, ipaalam ko sa inyo kung ang Tianlong ay makatayo ng may pagmamalaki sa tuktok ng mundo sa ilalim ng lupa ng China. Panoorin ang laban na ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, naramdaman ni na Zhao Hengtian at ang iba pa na ang paparating na laban ay magiging isang mapagpasyang laban sa pagitan nila at ni Nolan Mietian sa mundo sa ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, hindi ito magiging katulad ng dati. Sa pangkalahatan, ito ay isang laban na tumutukoy sa kinalabasan. Tito Huang, pagkatapos kong umalis, tulungan mo ako sa isang bagay. Nang marinig ito, tumango si Huang Batian. Nang hapon ding iyon, nagmaneho si Yehan ng kotse patungo sa direksyon ng Yanjing City mag-isa. Hindi itinago ni Yehan ang kanyang kinaroroonan nang pumunta siya sa Yanjing City. Dahil unti-unting nagiging malinaw ang mga lihim na plano ng mga taong ito, hindi na mag-aalala si Yehan na gawin nila ito sa kanilang sarili ngayon. Bukod dito, nang pumunta siya sa Yanjing City sa pagkakataong ito, kahit na gusto ni Yehan na itago ang kanyang kinaroroonan, hindi niya ito maitatago. Sa Yanjing City, kailangan niyang ipakita ang kanyang mukha. Inilagay ng pamilya Nolan ang malaking lambat na ito, at maraming pares ng mata ang nakatingin sa kanya. Ikaw na anak ng isang hayop, talagang nagpasya kang pumunta sa Yanjing City mag-isa. Sa kotse, nakikipag-usap si Yehan sa baliw. Matanda, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Inikat ni Yehan ang kanyang mga mata. Sige, sinusuportahan ko ang iyong desisyon. Narinig kong malubha ang sakit ng matandang siyan sa pagkakataong ito. Pumunta ka sa Yanjing City. Huwag mong hayaang mamatay ang matanda. Kapag nawala ang matandang iyon, ang buong pamilya yan ay magkakawatek-watek. Ang iyong ina ngayon ay magmamadaling bumalik sa Yanjing, ngunit huwag kang mag-alala, ang Yanjing City ay isang Dragon's Pond at isang Tiger's Den ngayon, paano ko hahayaang bumalik siya? Sa pagkakataong ito ay sinalakay nila ang pamilya Yan at ang pamilya Zhang, hindi lang pilitin kang pumunta sa Beijing, pareho rin ito para sa akin. Sa loob ng Phoenix Villa sa Shanghai City, kalmado na sabi ng baliw. Sinabi ni Yehan, alam ko, ito ay isang malaking paligsahan, at hindi ka maaaring mawala kapag dumating na ang oras. Nariyan si Jingyi sa Shanghai City, at garantisado ang kaligtasan. Ang ating larangan ng digmaan ay nasa Yanjing City. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipigilan. Dahil hindi makaupo ng tahimik ang ilang tao, hayaan silang matulog magpakailanman. Ibinaba ni Yehan ang telepono, sumulyap sa salamin sa likod, at isang malupit na ngiti ang unti-unting lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Kakalabas lang niya, at may ilang mga buntot sa likod niya. Sa likod niya, may 4 na kotse. Ang kotse ay sumusunod sa kanya. Pumunta si Yehan sa Beijing mag-isa. Nang hindi sinasadyang itinatago ang kanyang kinaroroonan, hindi lang alam ng mga mata na inilagay ng pamilya Nolan ang kanyang kinaroroonan, ngunit alam ng lahat na nakatingin sa Hebei ngayon na pumasok si Yehan sa kabisera mag-isa. Ito ay Beijing. Sa oras na ito, pumasok si Yehan sa kabisera mag-isa, at naamoy ng mga tao sa labas ang hindi pangkaraniwang amoy mula rito. Sa dilim, ang nakakapresyong amoy sa hangin ay naging mas matindi. Narinig kong dumating si Yehan sa kabisera mag-isa. Sa ngayon, ang Yanjing City ay ang punong tanggapan ng pamilya Nolan. Mayroong hindi mabilang na mga master, at ito ay kasing solidong ginto. Kung papasok siya sa Beijing sa oras na ito, parang tupa na pumapasok sa bibig ng tigre. May katuturan, ngunit si Yehan ay hindi isang lalaking mapapatay. Hindi siya ganap na sigurado na pumunta sa Beijing sa pagkakataong ito, kaya malamang na hindi siya gagawa ng ganoong panganib. Ngunit hindi ito walang panganib. Kung aatakehin siya ng pamilya Nolan, tiyak na hindi siya makakaalis sa Yanjing City. Mayroon akong impormasyon sa loob na napilitang pumunta si Yehan sa Yanjing City sa pagkakataong ito dahil sa sitwasyon. Oh, may lihim ba dito? Ang pamilya Yan at ang pamilya Zhang sa Yanjing City ay dapat na narinig na. Ang relasyon ng dalawang pamilyang ito kay Yehan ay napakamalapit. Narinig kong sinalakay ng pamilya Nolan ang pamilya Zhang at Yan na pinilit si Yehan na pumunta sa Yanjing. Beijing. Kabanata 958. Imposible, narinig ko mula sa mga ulat na sinalakay ng mga kriminal ang pamilya Zhang at Yan, ngunit hindi nila sinabi na may kinalaman sila sa pamilya Nolan.
Maaari ka ring maniwala sa sinasabi sa balita sa telebisyon. Ang sino mang may matalas na mata ay malalaman kung sino ang kanilang tinutukoy, ang kriminal na ito. Sa ganitong paraan, mukhang ang paparating na bagyo ay hindi lamang isang paligsahan sa pagitan ni Yehan at Nolan Mietian, magiging isang halo-halong palayok ito. Hindi ko alam kung papasok si Yehan sa Beijing sa pagkakataong ito, ano ang mangyayari sa pagitan niya at ng pamilya Nolan. Samantala, ano ang mangyayari? Nang makapasok si Yehan sa Beijing, sa ilalim ng paningin ng maraming tao, hindi siya huminto sa anumang punto sa daan. Pumasok siya sa Yanjing City ng alas 5 ng hapon ng araw na iyon. Ang lungsod na ito na sikat sa buong mundo, sa wakas ay dumating siya muli. Tungkol naman sa mga buntot na sumunod kay Yehan, patuloy silang susundan si Yehan. Tungkol naman sa mga taong ito, bagamat madali para kay Yehan na alisin sila, hanggat hindi gumagawa ng isang bagay na hindi niya nagugustuhan ang mga taong ito, hindi niya aalagaan ang mga maliliit na taong ito, gayunpaman, ang bawat kilos niya sa Yanjing City ngayon ay tiyak na mapapanood ng mga tao. Di nagtagal, dinala ni Yehan ang kotse sa Yanjing Hotel, dahil na-notify na ni Yehan si Zhang Xiaoyo bago dumating, at nag-reserve din si Zhang Xiaoyo ng isang mesa sa Yanjing Hotel, handa ng hugasan si Yehan. Matapos ay parada ni Yehan ang kotse, diretso siyang naglakad papasok sa Yanjing Hotel. Sir, ilan po kayo? Nang makita si Yehan na naglalakad papasok sa restaurant, lumapit ang isang waitress at nagtanong. Magsasalita na sana si Yehan, nang may isang malakas na boses ang dumating, hindi mo na kailangang batiin ako, kapatid ko, ako mismo ang babati sa iyo. Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa likod ng waitress, at nakita si Zhang Xiaoyo na nakasuot ng suit at leather na papalapit kasama ang isang lalaki at isang babae, parehong kilala ni Yehan, ang isa ay ang asawa ni Zhang Xiaoyo, si Han Kaiyo, at ang isa pa, ito ay si Hao Fei na tumulong kay Zhang Xiaoyo na maghanda para sa kasal noong panahong iyon. Ngunit ngayon, pinalayas na sina Zhang Xiaoyo at Hao Fei mula sa Heroes Club. Nang makita si Zhang Xiaoyo na papalapit, nagkatinginan ang dalawa sa loob ng ilang segundo bago magyakapan, kapatid, matagal na kitang hinihintay. Medyo nanginginig ang boses ni Zhang Xiaoyo. Isang taon na ang nakalilipas, sa araw ng kanyang kasal, naranasan niya ang pinakamasakit na suntok sa kasaysayan ng kanyang buhay. Noong araw na iyon, napahiya ang pamilya Zhang sa Yanjing City, at ang kanyang kapatid ay napilitang lumuhod, nawalan ng mukha, at bumalik sa timog ng may kahihiyan. Kumislap ang mga eksena na iyon sa isip ni Zhang Xiaoyo, parang pelikula, na nagparamdam sa kanyang mga kamao na mahigpit na nakakuyom. Ngayon, nagkita muli ang mga kapatid, at matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Kapatid na Zhang, matagal na rin kitang hinihintay. Bahagyang ngumiti si Yehan, ngunit may isang nakakatakot na lamig sa ngiting iyon. Natural, hindi niya malilimutan ang nangyari noon, at hindi niya malilimutan ang panunumpa na ginawa niya sa compound ng pamilya Zhang. Ngayon, ito ang pangalawang beses na pumasok siya sa Yanjing City. Sa unang pagkakataon, binugbog siya tulad ng isang aso na nawalan ng amo, ngunit sa pangalawang pagkakataong ito, darating siya upang tuparin ang panunumpa na ginawa niya noong una. Sige, hindi na kailangang magdrama kayong dalawa. Mas malungkot pa ito kaysa sa mag-asawa na hindi nagkita ng maraming taon. Lumapit sina Han Kaiyo at Hao Fei. Nang marinig ito, naghiwalay ang dalawa, tumawa si Zhang Xiaoyo at sinabi, kung babae si Hanzi, tiyak na pakakasalan ko siya. Kapatid na Zhang, hindi ako sang-ayon doon. Malumanay na ngumiti si Yehan, at binati sina Han Kaiyo at Hao Fei, hipag, Hao Fei, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na rin, tara na, umakyat na tayo at mag-usap. Sinabi rin ni Hao Fei, tara na, Hanzi, makakainom tayo ng maayos mamaya. Masasabi ni Yehan na bagamat mukhang masigla sina Zhang Xiaoyo at Hao Fei na nasa harap niya, hindi nila maitago ang pagod sa kanilang mga mata. Makikita na pagkatapos na ihiwalay ng Queen Yinghui sa Yanjing City, hindi maganda ang kanilang pamumuhay. Hindi malaya at madali, ngunit pagkatapos makararanas ng ilang mga bagay, hindi na sila bata, at ang kanilang mga mukha ay naging mas mature. Si Han Kaiyo, na asawa na, ay nagbihis din ng napaka-mature. Di nagtagal, umakyat ang apat sa isang pribadong silid ng Yanjing Hotel. Na-order na ang mga pagkain, at ngayon ay hinihintay na lang nila na maihain. Kapatid na Zhang, hipag, Hao Fei, nagsikap kayo ngayong taon. Kung hindi dahil sa akin, mas masaya kayo kaysa sa ngayon. Sa hapagkainan, tahimik na naninigarilyo si Yehan. Ganoon din sina Zhang Xiaoyo at Hao Fei. Hanzi, hindi mo masasabi iyan. Magkapatid tayo. Bukod dito, hindi masama na makipaghiwalay sa Qiuning.
Kung ihahambing sa iyong pagmamahal, hindi ako magbabago kung bibigyan mo ako ng 10 quinaying wi. Bukod dito, nabuhay ka ng maayos ngayong taon. Paano ito mas madali kaysa sa atin? Huminga ng malalim si Zhang Xiaoyo, pinapanood nila ang tagumpay at kabiguan ni Ye Han ngayong taon, at ang buhay na nabuhay ng kabilang partido ay hindi lamang inilarawan sa mga tuntunin ng pagsusumikap, espada, buhay at kamatayan ay karaniwang mga bagay. Sinabi ni Hao Fei, "Oo, Hanzi, magkaibigan tayo at maging magkapatid. Ngayon na bumalik ka sa Yanjing City, hinihintay pa rin natin na makita kung paano mo kami papatnubayan upang talunin si Nolan Mietian, upang magawa natin ipaghiganti ang nakaraan." Oo, hindi na malayo ang araw na ito. Sa pagkakataong ito ay pinilit niya akong pumunta sa Yanjing City, ngunit ang kailangan kong gawin ay hindi kasing simple ng pagtapak sa kanya, papatayin ko siya. Malamig na kumislap ang mga mata ni Yehan, ang pagnanais na pumatay ay umikot, 1 taon na niyang hinihintay ang araw na ito. Habang nag-uusap ang ilang tao, naihain na ang pagkain at alak. Nang makita ito, sinabi ni Han Kaiyuk, "Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga pambubugbog at pagpatay na ito." Dumating lang si Hanzi sa Yanjing City ngayon, at wala pa siyang laman ang tiyan. Anuman, kailangan mong kumain ng maayos kasama niya. Kung may iba pang bagay, pag-usapan natin ito pagkatapos tayong mapuno ng alak at pagkain. Kabanata 959. Oo, kumain muna tayo. Hanzi, wala ka pang nakain sa buong pagpunta mo sa Yanjing City. Ngayon, libre na tayo kumain, at nakainom na rin tayo ng maayos. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Natural, narinig ko na ang Yanjing Hotel na ito ay isa sa mga pinakamahusay na matatandang restaurant sa Yanjing City, at napakasarap ng pagkain dito. Wala akong pagkakataon na matikman ito noong huling punta ko sa Yanjing City, kaya ngayon lang ako may pagkakataon na matikman ito. Haha, ang lugar na pinili ko ay tiyak na magugustuhan mo." Pagkatapos ng ilang salita, nakakain at nakainom na ang 4 ng tunay na ergoto. Pagkatapos ng 1 taong pagkawala, nagkita muli ang 4. Natural, marami silang nainom na alak. Uminom pa nga si Han Kaiyo kasama nila. Pagkatapos ng pagkain, uminom ng 3 ikot. Medyo lasing na ang mga mukha ni Zhang Xiaoyo at Hao Fei. Pagdating sa kakayahang uminom, sina Zhang Xiaoyo at Hao Fei ay hindi kayang makipagsabayan kay Yehan. Pagkatapos ibaba ang mga baso ng alak, nagbigay siya ng sigarilyo kina Zhang Xiaoyo at Hao Fei, kumuha ng isa at sinindihan ito, at sinabi, "Xiaoyo, alam mo na oras na para sa isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan sa pagitan ko at ni Nolan Mietian. Sa pagitan niya at niya, iisa na lang ang makakaligtas." Sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng ganoong kilos sa Yanjing City, para lang pilitin akong pumasok sa Yanjing City. Mukhang ang pagpasok ko sa Beijing sa pagkakataong ito ay may kasamang panganib, ngunit pansamantala hindi nila ako gagalawin, kaya lilinisin ko isa-isa ang mga taong dapat linisin sa mga susunod na araw. Damn it! Banggitin pa lang ang bagay na ito, sobrang galit ko na. Nolan Mietian, isang baliw, talagang pinasakay ang kanyang mga tauhan na salakayin ang pamilya Zhang at Yan, at hayagang pumatay ng mga tao. Ito ay hayagang pagwawalang bahala. Umakyat na ang alak ni Hao Fei, marahas na pinukpok ang mesa, may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, siya ay nasa pamilya Zhang noong gabi ng aksidente, at nakita mismo ang kalupitan ng mga taong iyon, at ang mga sundalong nagbabantay sa pamilya Zhang ay parang mga tinadtad na gulay, lahat sila ay namatay, at sa huli ng pagbibilang, mayroong higit sa 50 tao. Nasaktan ba ang pamilya Zhang? Tanong ni Yehan. Sinabi ni Zhang Xiaoyo, "Tulad ng sinabi mo, gusto ni Nolan Mietian na pilitin kang magpakita, kaya hindi nila lakas loob na patayin ang mga miyembro ng ating pamilya Zhang, ngunit ang mga sundalong nagbabantay sa ating pamilya Zhang ay pawang patay. Hindi dahil hindi nila lakas loob, dahil wala silang oras." Sinabi ni Yehan habang naninigarilyo, ang layunin ng kanilang paggawa nito ay ang magpadala sa akin ng mensahe. Kung hindi ako magpapakita sa Yanjing City sa pagkakataong ito, kung gayon sa susunod na pagkakataon ay hindi lang niya sinalakay ang Nursing Academy, ngunit si Nolan Mietian ay hindi lamang ang nagmamanipula sa bagay na ito, sa likod niya, may mga napakamakapangyarihang tao na tumutulong sa kanya na magbigay ng mga mungkahi. Maaaring ang babaeng iyon na si Zhug Prajna. Hindi siya, ibang tao. Sinabi ni Yehan, "Kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan iyon, ano ang saloobin ng pamilya Nolan sa mga kilos ni Zhang at Yan sa pagkakataong ito." Sinabi ni Zhang Xiaoyo, "Ayon sa sinabi ng aking lolo, ang mas mataas na awtoridad ay hindi makikialam,
at hindi rin tatayo sa likod ng alinmang partido, ngunit ang lahat ng mga laban ay maaari lamang isagawa ng lihim, at hindi dapat ilagay sa maliwanag na panig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang pamilya Nolan ay ganoon na ang tsismis ay nagdulot na ng hindi pagsang-ayon ng mga nasa itaas dahil sa pag-atake sa ating pamilya Zhang at yan ng may katapangan. Sumangkit ang mga mata ni Yehan at sinabi, ang mga nasa itaas ay talagang pumili na magpikit mata. Mukhang maraming tao mula sa nakaraang henerasyon ang kasangkot dito, ngunit mabuti na hindi sila nakikialam. Hindi madali para sa akin na gumawa ng mga bagay kung nakikialam sila, at iniligtas ako sa problema ng pagpunta sa Diyos ng digmaan. Sa daan, Hanzi, sinabi mo lang na dapat mong linisin ang mga taong dapat linisin, ano ang ibig mong sabihin? Mapanuring tiningnan ni Zhang Xiaoyu at ang tatlo si Yehan. Sinabi ni Yehan, kung gusto mong patayin ang isang hari ng lobo, syempre kailangan mo munang alisin ang mga anak ng lobo sa paligid niya, hindi pa banggitin, ang mga taong ito ay nakakainis din. Gusto mong salakayin ang pangkat ng mga tao sa maliwanag na panig ng Queen Yinghui. Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga kilay. Tama iyon. Sinabi ni Yehan, huwag maliitin ang mga taong ito. Kung sila ay talagang magkakasama, ito ay magiging isang mahirap na problema na harapin. Sa ngayon, ang paligsahan sa pagitan ko at ni Nolan Miitian ay hindi pa napagpasyahan. Ang mga tao ay naghihintay pa rin at nanunood, hindi alam kung saang panig tatayo, ngunit hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong maghintay at manood. Kung ang mga pinuno ay mawawala, ang mga tao sa ibaba ay natural na magugulat, hindi pa banggitin, binigyan sila ng aking lolo ng matagal na panahon. Naglatag ako ng lambat at may ilang mga hawakan sa mga taong ito, kung gusto nilang patuloy na makipaglaban sa akin, tiyak na masasaktan ko sila hanggang sa buto. Sinabi ni Zhang Xiaoyu, may 4 na pangunahing vice-chairman na siyang nangungunang mga tauhan sa Heroes Association. Bukod sa akin na pinalayas, umalis din si Yan Zin sa Heroes Association dahil sa iyong relasyon. Ang natitirang 2 vice-chairman, sina Han Xiaotian at Jiang Hai, ay pawang ang pamilya Han at ang pamilya Jiang mula sa Yanjing City. Ang 2 pamilyang ito ay hindi ordinaryong pamilya, tulad ng lolo, kabilang sila sa mga pangunahing tauhan ng nakaraang pangkat ng mga nasa itaas. Xiaoyu, natatakot ka bang makikipag-away ka sa pamilya Han at Jiang dahil dito? Nakangiting tanong ni Yehan. Tumanggaw si Zhang Xiaoyu at sinabi, Hanzi, hindi dahil natatakot ako sa mga bagay, ito ay sa puntong ito, hindi na talaga tayo dapat gumawa ng mga kaaway, na magpapahirap sa atin. Xiaoyu, masyadong simple ang tingin mo sa mga bagay. Sinabi ni Yehan, bagamat pinili ng mga nasa itaas na huwag makialam, ngunit sa pagkakataong ito ay sinalakay ang pamilya Zhang at Yan, ngunit ang pamilya Nolan ay walang anumang naranasan. Simple ba ito? Ang mga nakababata ni Han at Jiang ay kasalukuyang mga pinuno sa Kuning Association, na nagpapakita na pinili nilang tumayo sa tabi ng pamilya Nolan. Sa pangyayaring ito, tiyak na may mga anino ng 2 pamilyang ito, bagaman hindi sila personal na nakilahok, ngunit tiyak na isang taga-suporta, kung hindi, ngayon ay dapat tanungin ng mga nasa itaas ang pamilya Nolan. Nang marinig ito, nakakunot ang noo ni Zhang Xiaoyu at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, mamantong hininga si Zhang Xiaoyu at sinabi, mukhang may ilang mga isyo sa posisyon na kasangkot. Dahil si Han at Jiang ay mga taga-suporta, Hanzi, ano sa tingin mo ang posisyon niyan? Sila rin ay magiging mga taga-suporta. Hindi malamang iyon. Bagamat ang isa ay nasa hukbo at ang isa ay nasa politika, sina Mr. Zhang at Mr. Yan, magkasama silang dumaan sa ulan ng bala noon. Ang relasyon na ito. Pinutol ni Yehan si Hao Fei at sinabi, bagamat maganda ang relasyon ni na Mr. Yan at Lolo Zhang, naroon pa rin ang pamilya Yan. Ang relasyon sa pagitan ng pamilya Yan at ng pamilya Yan ay naging napakadelikado dahil sa pamilya Ji. Ngayon ang pamilya Zhang muli na sumama sa akin. Minsan, maraming mga bagay ang hindi mababaw, ang puot at interes ay magpapabago sa isang tao ng dahan-dahan. Sa makatuwid, kailangan na alisin ang pinuno ng Kuning Association. Sinabi ni Zhang Xiaoyu. Sinabi ni Yehan, wala akong magagawa. Bukod dito, ito na ang aking pagkakataon. Gusto ng pamilya Nolan na maging mataba sa isang kagat at hindi nila ako gagalawin sa ngayon. Kahit na alisin ko ang mga taong ito at hawakan ang kanilang mga interes, pansamantala hindi pa rin sila kikilos. Dahan-dahang tumanggo si Zhang Xiaoyu at sinabi, Hanzi, ano ang kailangan mo sa amin? Alamin ang kanilang kinaroroonan sa Yanjing City, makikipagkita ako sa mga taong ito sandali. Kabanata 960. Sinabi ni Zhang Xiaoyu, walang problema, hindi mahirap hanapin ang kanilang mga bakas.
Sa Yanjing City, pumupunta lang sila sa ilang mga lugar na iyon. Hihingi ako ng tulong sa ibang tao mamaya para malaman iyon. Sige, pupunta ako sa bahay ng mga yan mamaya para tingnan. Sobrang nagalit ang matanda kaya nagkasakit siya sa pagkakataong ito. Narinig kong hindi naman seryoso ang sakit niya. Kailangan kong pumunta doon. Bukod dito, ang mga tao sa compound ng mga yan, kailangan ko ring makilala. Habang nagsasalita, ininom ni Yehan ang kalahating baso ng alak sa harap niya sa isang lagok. Tungkol sa pamilya yan, ang matanda ay ang kanyang lolo, at ang ama ni Yan Zihan ay ang kanyang nominal na biyenan. Sa dalawang relasyon na ito, anuman ang dahilan, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa pamilya yan. Sa oras na iyon, habang nag-uusap sina Yehan at ang iba pa, may kumatok sa pinto sa labas ng silid, at pagkatapos ay isang babaeng mukhang manager ng hotel ang pumasok at nagsabi ng may paghingi ng tawad, "Mga bisita, pasensya na, ang lugar na ito ay sarado na nila." Na-reserve na nila ang silid, at hiniling nilang umalis kaagad ang lahat ng mga bisita, "Pasensya na, hindi kayang tanggihan ng Yanjing Hotel ang mga taong ito, at humihingi kami ng paumanhin sa abala na naidulot sa inyo." "Ano, paalisin kami, hindi kayang tanggihan ng Yanjing Hotel ang mga ito, ibig mong sabihin, kaya nating tanggihan." Nang marinig ito, agad na tumayo si Hao Fei nang may galit. Nang makita ito, tumayo si Zhang Xiaoyo at sinabi, "Hao Fei, umupo ka. Hindi na kailangang magkagulo, gayunpaman, tapos na tayong kumain ngayon, dahil gusto ng iba na aibok ang mesa, hayaan mo silang gawin iyon, dumating lang si Hanzi sa Yanjing City ngayon, huwag kang magkagulo." Nakaapekto ito sa mood ng lahat. Nang marinig ang mga salita ni Zhang Xiaoyo, nagbulong-bulong si Hao Fei, ngunit sa huli ay hindi na siya nagsalita. "Hoy, mukhang may mas mayabang kaysa sa atin sa Yanjing City. Dumating kami para mag-reserve ng lugar. Mukhang may mas magandang mukha kaysa sa atin ang ilang tao at hindi sila masaya." Bigla, isang matigas na boses ang dumating mula sa labas ng silid, at pagkatapos, isang malaking kamay ang direktang itinulak palabas ang babaeng manager na nakatayo sa tabi ng pinto, at isang grupo ng mga tao ang dahan-daang pumasok sa silid. Ang nangunguna ay isang medyo gwapo na binata na nakatingin kay Yehan at sa iba pa sa silid na may pang-uuyam sa sandaling iyon. Sa likod ng binatang ito, may isang grupo ng mga gwapo na binata na hindi bata. Nang makita ang hitsura ng grupong ito ng mga tao, nagkatinginan sina Yehan at ang iba pa. Si Yehan, na handa nang umalis, ay umupo muli at sinabi na si Cao Cao, darating si Cao Cao. Dumating sa pinto. "Sino ako para maging ganoon kabaliw? Lumalabas na ang ating panganay na anak na si Zhang ay kumakain dito, ngunit pasensya na, nabook na ang lugar na ito ng aking pangalan, at ngayon ay aking teritoryo. Saan nanggaling ang iba pang mga tao? Mangyaring bumalik sa kung saan. Nasa daan ako ng aking mga kamay at mata dito, para hindi makaapekto sa aking mood para kumain." Ang taong nagsabi nito ay walang iba kundi si Han Xiaotian, isa sa 2 vice-presidente ng Heroes Association. Nang unang dumating siya sa Yanjing City, binigyan siya ni Yehan ng leksyon sa Beacon Tower. "Xiaoyu, bakit parang may naririnig akong aso na tumatahol sa tabi ko?" Mukhang hindi siya nalock ng maayos ng kanyang amo, at ngayon ay lumabas na siya para kagatin ang mga tao. Umupo si Yehan sa kanyang upuan at dinilaan ang kanyang mga tainga. Sinabi na may casual na tingin. Tumawa si Zhang Xiaoyo, mukhang kulang ang disiplina ng asong ito sa kanyang amo, at hindi siya natatakot na mapatay sa pagkakasakit kapag lumabas siya para kagatin ang mga tao. Nang marinig ang mga salita ni Yehan at Zhang Xiaoyo, biglang naging mabangis ang mukha ni Han Xiaotian na nakangisi. Ikinumpara pa siya ni Yehan at Zhang Xiaoyo sa isang aso, na isang malaking kahihiyan para sa kanya. Ngumisi si Han Xiaotian at sinabi, "Hindi matapat kapag dumating ka sa Yanjing City, Yehan, huwag kang masyadong magyabang, sa ngayon ay maraming tao sa Yanjing City na gustong makipag-away sa iyo, gustong maging isang nag-iisang bayani, talagang iniisip mo na gusto mong pumunta dito. Pumunta ka lang, saan ka man gusto." Binatahan, ang ilang mga tao ay napakamayabang na talagang itinuturing nilang sarili na tagapagligtas. Mukhang hindi gaanong malalim ang aral, isang taon na ang nakalilipas para sa kanya. Kailangan nating hayaan ulit na maulit ang kasaysayan at ipaalala ito ng maayos sa kanya. Sa likod ni Han Xiaotian, isang grupo ng mga miyembro ng Heroes Club ay nang-uuyam kina Yehan at sa iba pa. Alam nilang natural na dumating si Yehan sa Yanjing City ngayon, at alam din nilang dumating si Yehan sa Yanjing Hotel. Dumating sila sa Yanjing Hotel ngayon. Dumating sila dito para maghanap ng kasalanan, ang Yanjing City ay kanilang teritoryo ngayon,
at maraming mga master, kahit na pumunta sila para magkagulo kay Yehan, hindi sila natatakot na maglakas loob si Yehan na gumawa ng anumang bagay sa kanila. Maaari bang maglakas loob pa rin si Yehan na salakayin sila sa Yanjing City sa mapanganib na sitwasyong ito? Gayunpaman, ang mga ideya ng mga taong ito ay nakalaan na maging mali, at napakamali, dahil nagpasya na si Yehan na gamitin sila bilang kutsilyo. Bagamat nasa mapanganib na sitwasyon siya sa Yanjing City, ang pamilya Nolan ay gagawin ba siya sa oras na ito? Ang malaking isda ay hindi pa pumapasok sa lambat, syempre hindi sila, ngunit kahit si Zog Banroo ay hindi alam kung ano ang mga intensyon ng pamilya Nolan, kaya ang mga taong tulad ni Han Xiaotian ay nakalaan na walang paraan upang malaman. Alam lang nila na dumating si Yehan sa Yanjing City at sa kanilang teritoryo, at sa sandaling ito, si Yehan ay nakalaan na hindi masyadong magyabang, kaya naglakas loob silang maghanap ng kasalanan ng hayagan. Maaari ngang maulit ang kasaysayan. Sinabi ni Yehan na may bahagyang ngiti, gayunpaman, nakasalalay sa kung sino ang iyong kalaban. Ang isang grupo ng mga taong walang utak ay nakalaan na walang ganoong kakayahan, ngunit pinaaalala mo sa akin, marahil, maaari kong gawin ang kasaysayan. Gawin natin ulit ito para sa iyo, ikaw ang mga host noon, ngunit sa pagkakataong ito, tayo naman ang magiging host. Nang marinig ito, tumawa si Hao Fei at sinabi, dahil ganoon ang kaso, Hanzi, iiwan ko sa akin ang posisyon ng photographer, at nangangako akong gumawa ng isang maikling pelikula na magugulat kahit sa buong lungsod ng Yanjing. Hehe, kung gayon wala akong magagawa kundi maging manunood sa gilid upang masiyahan sa isang magandang palabas. Bahagyang ngumiti si Zhang Xiaoyo, ang kanyang madilim na mga mata ay nagpakita ng talas. Sa kasaysayan ng taong iyon, napilitan si Yehan ni Nolan Mietian sa harap ng maraming kilalang tao. Lumuhod, at may gumawa ng video at ipinakalat ito sa buong mundo, ngunit sa pagkakataong ito, ang pangunahing papel ay hindi na si Yehan, at ang posisyon ng direktor ay napakaangkop. Nang marinig ang sinabi ni Yehan at ng iba pa, nagmukhang malungkot si Han Xiaotian at ang iba pa. Dumating sila ngayon para maghanap ng kasalanan. Kung sila ay tatapakan ni Yehan at ng iba pa, ito ay isang malaking kahihiyan. Tumingin si Han Xiaotian kina Yehan at sa iba pa na may mabangis na mukha at sinabi, Damyu, huwag kang magmalaki. Sa Yanjing City, hindi ka magiging magyabang ng matagal, at malapit na ang iyong katapusan. Kapag dumating ang ating katapusan, hindi ikaw ang magdedesisyon, ngunit maaari kong garantiya na ang iyong katapusan ay ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-dahang tumayo si Yehan mula sa kanyang upuan. Dahil ang mga taong ito ay kusang loob na dumating sa pinto, syempre hindi niya hahayaan ang pagkakataong ito.